Isang magandang hapon po sa atin lahat mga kapatid. Natapos na tayo dun sa Philips na 43 inches na Smart TV. May gagawin na naman tayo ulit. Concert naman ito na amplifier na ang model nito ay EB-802UB mga bro. Ito yung model ng concert na mayroon siyang RAID, USB, mayroon siyang Bluetooth at saka may FM tuner mga bro. Yan ang function nitong amplifier na to na concert na yung concert na EB-802UB. Yan ang mga function niya mga bro. So sabi pala na may-ari nito, habang ginagamit daw nila ay bigla raw na umusok yung pinaka-ampli na ito. Nakikita raw nila sa takip at may lumalabas daw na usok. Tumigil daw yung tunog mga bro. Kaya dinala sa atin, pina-check. Kaya binuksan na natin to mga bro. Dahil bago daw siya umalis, pina-check na at pina-estimate kung magkano abutin. At binuksan nga natin, may nakita nga tayo talagang umusok na resistor dito. Itong resistor na to mga bro, makikita, medyo madilim lang. Tostado ito, 150 ohms, katulad dito. Tapos may nakita rin tayo mga putol dito ng mga resistor, mga kinalawang. Kaya baklasin na lang natin yan para ma-check natin lahat. Malamang may output tayong sira niyan. Ang output pa naman na ginagamit nito ay pa yung C5200 na medyo mahal konti. At saka yung partner nito na 2SE 1943. Malamang ito may shorted tayong output dahil umusok yung resistor na 150 ohms dito. Kaya baklasin na lang natin lahat ito. Titignan natin kung ano magagawa natin. At medyo mahababang trabaho dahil sa kabila din, tinignan ko rin mayroon dito mga kinakalawang. Pag ginalaw natin to, sigurado may puputol na to Kaya check na lang natin lahat. Alamin natin. So baklasin na lang natin yung pinaka-main amp nito mga bro para malinis natin. Binawas-bawasan ko na nga ng alikabok yan dahil marami. Para medyo luminis-linis sa ating video. Baklasin na lang natin mga bro para magkaalaman na. So tuloy natin mga bro. Ayan na, binaklas na natin yung pinaka-main amp doon sa ginagawa natin na concert na 802UB. So ito na mga bro, ipapakita ko sa medyo maliwaliwanag na siya. Ito yung pinakatosta na resistor mga bro. Tapos ito yung mga kinalawang na mga resistor na putol-putol na rin. Bagay dito lang na portion mga bro, dun sa kabila wala naman. Dito lang na portion, medyo napuruhan, marami-raming kinakalawang. So lahat ng kalawangin dyan, papalitan natin. Tapos dito rin naman sa kabila, mayroon dito nakitang resistor. Ito, 3.3K, putol na rin ginalaw ko lang, putol na siya kagad. Yan mayroon pa rito 10 ohms, ay mapuputol na rin to. Ulitin na rin natin, tsaka yung 100 kalawangin na rin yung mga dulo-dulo mga bro. So baklasin muna natin yung power output, check natin para malaman natin kung may sirang power output. Tapos yung mga drive na dito sa mga umusok na portion, yung ating ipo-focus na ito troubleshoot dito sa may umusok. Baklasin muna natin mga output mga bro. Alamin natin kung may sira ba siya, kung ilan. Tapos check din natin yung mga drive nya para malaman natin kung ilan lahat. Baklasin natin lahat mga bro at ipunin natin para makita natin din sa may-ari. So baklasin lang natin. Update na lang ulit mamaya mga bro. So tuloy natin mga bro. Yan yung mga nakikita natin ng mga sira sa ngayon. Yan yung mga putol-putol na, may mga kalawang. Tapos itong 5 watts naman na 0.25 ay 0.22. 0.22 pala nakalagay dito, yung iba 0.25. Open mga bro yung isa. Tapos dalawang output ang sira natin, puro shorted. Isang SE 1943 at saka yung 2SE 500 mga bro. 2SE 5200. Yan mga bro, dalawa. Shout out Mr. Bernardo. may pusa ka ba dyan? Shout out. So, tuloy natin. Sa ngayon yan pa lang mga
kita nating sira. So try nating palitan yan mga bro para testing natin bayasan kung magnormal ba, magnormal na yung bias. Chinik ko na iba mga drive dyan, mga transistor, okay naman, wala na tayong ibang nakitang shorted. So palitan muna natin, unahin muna natin yung mga resistor at saka yung transistor na isa. Papalitan muna natin yan mga bro. Mamaya na yung output, pag nagnormal na yung bias, saka natin palitan ng output. Shorted yung dalawa. So hanapan muna natin yung mga resistor mga bro. Salpakan muna natin ng yung mga kinalawang dyan. Papalitan muna natin para magkahalaman na. Shoutout! At ito na nga mga bro, nakabitan na natin yung mga kinalawang na mga parts na ikabit na natin. Yung mga putol-putol ng mga resistor kanina dito mga bro, napalitan na natin lahat, pati yung 150 ohms napalitan na rin natin. So try natin tong ikabit sa transformer nya. Alamin natin kung buo na ba yung bias nito. Para pag buo na yung bias, pwede na natin palitan ng ating output na dalawa na shorted. Alamin natin kung wala na ba ibang sira nito mga bro. So ikabit natin, okay na lahat ng mga sira dito, napalitan na natin. Double check ko lang. So okay na, ikabit na natin lahat yung mga tinanggal natin ng mga putol na parts. So try natin ikabit sa transformer nya. Alamin natin kung good ba yung bias nito mga bro, kung wala na ba ibang sira. Para kung mayroon man, di troubleshoot pa natin ulit. Kabit ko lang mga bro para magkaalaman na. So tuloy natin mga bro. Naikabit na natin dito sa transformer. At binayasan na rin natin yan mga bro, left and right. So okay naman yung bias, normal na. So sound check lang natin, gamitin lang natin ng tweeter mga bro. Pero hindi pa natin ikabit yung ating power output transistor. So power on natin. Gamitan lang natin ng USB mga bro. Ayan. So na ikabit lang natin yung tweeter mga bro. Nakakabit na yung ground natin. Yan yung sa right. Ito yung sa left. Yung sa right. Sa left. So okay na yung left and right natin mga bro. Parehas na ang tunog. So pwede na natin kabitan ng power output transistor yan mga bro. At least narinig natin okay na yung tunog at saka yung bias nya normal na. Kinabitan natin ang output yan, medyo safety na tayo. So ikabit lang natin yung power output transistor mga bro para magkaalaman ha. Para marinig natin kung gaano kalakas itong concert na 802 UB mga bro. Para malaman natin kung magandang tunog talaga ito pag kinabitan ng malaking speaker. So ikabit ko lang yung output mga bro. Tayo muna natin. So tuloy natin mga bro, nakabitan na natin ang power output transistor. Pero pansamantalang pang 5 auto na output muna ikinabit natin mga bro. Kasi naubusan tayo ng C5200. Yung pang 5 auto na original ang kinabit natin muna pansamantala. Pero bibilhan din natin yan ang original na kaparehas. Shoutout! Okay. Tapos pero kaya naman yan kasi ang supply nitong ating transformer mga bro ay 33033. Pang 5 auto lang talaga ang transformer na ito mga bro. Kaya yan pag kasi yun lang naman ang niyan. Pero mas maganda rin talagang bilan natin ang kaparehas niya ng C5200 at saka 1943 mga bro. Pero pang testing lang natin, patunugin lang natin, gamit natin yung output ng 5 auto. Yung C5198 at saka A1941 mga bro. So power on natin, gamitan lang natin ng USB. Power on tayo. Ayan.
Volume tayo. Ivan Lucinio Remix. This is Team Turbo. Medyo babad lang natin ng konti mga bro para sigurado lang. Remix. This is Team Turbo. Prominence Audio Mobile. Ivan Lucinio Remix. Alipat lang natin sa left channel mga bro. Sa right channel yung tumutugtog. Para malaman natin kung gaano sumigaw yung left channel natin. So volume tayo. Lucinio Remix. Marumi rin pala yung volume nito ah. Pero nakuha natin sa linis. Ivan Lucinio Remix. Medyo marumi din yung volume pala nito. Pero kaya sa linis to mga bro. May sabi talaga itong relief channel natin ng volume ah. Try natin linisin, baka kaya pa. May sabit ito, palitan natin ng bago para iwas back jab mga bro. Patayin lang natin saglit. Para sigurado kasi baka bumalik to dahil sa volume, palitan na lang natin ng bago. Para sigurado lang. Tuloy natin. Baka may maghanap sa akin yung babae na kaitin, sabi mo maghintay lang sa dala ha. Okay. Wala dumating. Sige, sige. So tuloy natin mga bro, pinalitan na lang natin talaga ng volume kasi nilinis ko na, medyo may halak pa rin. Kaya mas maganda palitan para iwas back jab. So power on tayo. Kahit nilinis ko ng wala pa rin eh. Nagluloko pa rin kaya pinalitan natin yung sa left channel pero yung right na okay naman, kaya ito pinalitan na natin ng bago para sureball na. Volume tayo. Ano Pwede yun? magtanong, parang O, libre grounded tanong. lang siya, magkano? Ito amplifier din. Oo, ampli din. Anong brand yun sa inyo? Ano, concert. 5 auto rin siya. Hmm. Maganda, dalhin mo na lang, check muna natin para ma-estimate Kasi natin lumubog lahat. yung ganito niya. Nung lumubog yung ganito niya, Mm. parang naging grounded na siya. Dalhin mo na lang para check natin kung Pero para mas malaman. maganda to kaysa doon. Magkano magpaayos yung yung tibing ng power o pero pag tinubuksan Ano? may ano ba yun?
Flat screen ba siya? Oh, flat screen. Hisense. Hisense, ilang inches? 40. 40. Ano siya, may picture, walang boses, o may boses, walang picture? Anong tawag doon? May ano yun eh, pag tinipog mo, bubukas. Hisense lang Tapos, lumalabas. namamatay. Oo, namamatay. Okay. Picture tube, no? Baka sa screen, pero check na natin, baka kaya pang i-repair. Pero ano na eh, yung gilid niya, May guhit na? may Basag? may red line. May red. Hmm. Red sa panel. May pula na portion. Oo. Pag ano dali mo, tingnan natin para malaman natin kung Pero kaya ayaw i-repair. kong mabuhay. Subukan natin, hindi mahirap pa nga ako kasi. Try natin. May Tingnan ko sabi yung ano daw eh, backlight. backlight. Hindi, may ilaw ka mo na ano eh. Walang problema sa backlight sa tingin ko. Pag binuksan ko, lalabas Hisense. Okay, tapos namatay. Oo, maaari sa backlight din pala. Kasi bigla na lang Yung sa akin kuya tutunog, pero basag. Medyo garalgal siya. Oo. Yun, may problema katulad niyan. Kasi may mga kinalawang. Yan ngayon, okay na yan. Pakinggan mo. Nagamit ko pa kinabukasan, nasira. Oo. Dali mo na lang para ma-check natin lahat, para ma-estimate natin kung magkano abutin. Sige kuya. Okay. Salamat. Sige. So tuloy natin mga bro, may nagtatanong lang ng mga customer. Ivan Lucini Remix. Okay na siya, wala na siyang halak mga bro. Ivan Lucini Remix. Ivan Lucini Remix. So okay na mga bro, malinis na yung tunog niya. Maraming salamat sa inyong panonood mga bro, at magandang hapon po sa ating lahat. At oras na naman ang pagkape.